ang title po ng aking message ay Final Weapon, which is Praying Always in Spirit. Basahin po natin itong ating verse na ito, Ephesians chapter 6, 18 to 20. Sabi po dito, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Lord, salamat po Panginoon sa mga salita mo ito, Lord God. Ikaw po patuloy na magtuturo sa amin, magpapaliwanag sa amin, mag-i-explain sa amin upang, Lord God, hindi lamang ito maging salitang pumasok sa kaliwa at lumabas sa aming kanang tenga, kundi, Lord God, ito ay umikot sa aming buong pagkatao, Lord God. Namnamin namin, isabuhay, ilakad po Panginoon, ang buhay na salita mo po Panginoon na aming maririnig ngayong umaga. Salamat po Panginoon. Ikaw lamang ang marinig po, Panginoon. Lord, itago mo ko sa iyong salita po, Panginoon, sa pulpitong ito, Lord, at ikaw ang makita, hindi ako. At ikaw mapapurit, maparangalan sa pangalan mo uli, Jesus namin, Panginoon. Amen, amen, amen. Okay po, so simulan na po natin. Kung ang isa pong sundalo, noong mga panahon ng araw, yung mga panahon ng medieval, naka-armor sila, nakapunong-puno sila ng baluti sa katawan, ano po. Tapos may hawak na sandata. Punong-puno ng baluti. May helmet, may boots, may breastplate, kumpleto ng bakal, baluti ng bakal. Ang haba ng espada. Hawak-hawak niya. Pero anong itsura niya? Nakatayo sa gitna. Walang kasama. Hindi alam kung anong gagawin. Pagkatapos, mayroong mga kalaban dumarating, hawak-hawak lang ang sandata, pinapana na, hinahampas na, hindi man lang ginagamit yung espada. Ano po ang itsura ng sundalo na yun? Patay. Mapapakinabangan po ba siya? Kahit kasi laki siya ni Gulayat? Hindi. Ano po ang kapakinabangan niya sa kaharian na kanya pinagtatanggol? Wala. Useless siya. Alam niyo po mga kapatid, yung pong isang Kristiyanong hindi nananalangin, yun po yung sundalo na yun. Hindi po kayo maniwala. Kaya po mga kapatid, kung hindi po kayo nananalangin, kayo yung sundalo na yun. Kompleto kayo ng baluti, kompleto kayo ng lakas, kompleto kayo ng armas, pero hindi mo ginagamit yung iyong armas, walang kapanalunan. Yung victory na sinasabing nasa iyo, hindi mo ngayon malalakaran. Tatawanan ka lang, tatapak-tapakan, lalampas-lampasan ng kaaway, sapagkat ikaw ay sundalong kumpleto na. Kumpleto ka na. You're already complete in Christ. But one thing is lacking. Ano yun? Panalangin. Ako pinangaral na mga matagal ng panahon, tanda ko po yun. Para title ng ng aking pangangaral ay Baka Naman Panalangin. Yun po yung title, Baka Naman Panalangin. Ibig sabihin, kumpleto na tayo lahat eh. Pero bakit nagganong pa din ang buhay? Bakit parang hindi natin ma-enjoy, hindi natin ma-experience yung blessing, yung favor, ay baka naman may kulang. At ano yun? Panalangin. So ganun po yun mga kapatid. Si Pablo po ay nangaral, Ephesians chapter 6, 10 to 18, last week. Pero hindi siya nagtapos sa sword. Hindi siya nagtapos sa sword. Inad niya yung prayer. Hindi po accessory ang prayer. Baka akala ng iba, pagpanalangin, accessory lamang. Pandagdag lang na gawain ng isang Kristiyano. Ito po yung atmosphere kung saan mag-ooperate itong mga armor na binigay sa atin. Ito yung ating aksyon na ginagawa kung saan yung mga armor at yung mga sword na binigay sa atin ay ating nagagamit. Kaya po mga kapatid, ang title natin ngayon ay The Final Weapon. Praying always is in the Spirit. So yung prayer, yun yung final weapon. Mga kapatid, gets nyo ba? So tingnan natin yung pinangaral sa atin ni Pastor noong nakaraang linggo. Alam natin na may kaaway. Sino po ang kaaway natin? Yan, ang demonyo, hindi po yung mga katabi ninyo. Minsan lang mukha yan, pero hindi po yan. Ginagamit lang. Behind all of this, mga kapatid, kahit yung economy, kahit yung sitwasyon, kahit yung mga nababalita nyo sa TV, yung mga hinuhulog na pagpakain sa taal na mga tao, kayo na binabili ng tawilis ngayon, tatawilis kayo pag tilapia galing taal, ayun, lasang sabungero yan. Hindi po yan ang mga kaaway natin, mga kapatid. Yung mga kaklase ninyo, teacher ninyo masungit, kapitbahay ninyo, hindi po yan ang
Kahit yung maingay sa katabi ninyo. Pag nagpipris, may maingay dyan sa katabi ninyo. Hindi po yan ang kaaway natin, mga kapatid. Si Satanas po ang tunay nating kaaway. Ang kampo ng kadiliman ang tunay nating kaaway. Kung hindi natin alamin, hindi natin alam kung paano lalaban. Hindi natin alam kung paano tayo battle, mga kapatid. Kaya nga, binigyan tayo ng Panginoon, tinuro ni Pastor last week, ng kumpletong armor. At ang kumpletong armor na yan, which is yung helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the gospel shoes of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. Lahat yan ay sino? Si Jesus yan! Si Jesus yan, yung salvation, yung righteousness, yung truth, yung gospel, yung faith, lahat yan si Jesus. And if you have Jesus in your heart, if you receive Jesus, you're already complete in His armor, mga kapatid. Tandaan ninyo, magsasabi ako, wala yata akong breastplate of righteousness. Parang hindi ko kita dahil malplat ang aking dibdib, flat-chested ako. Wala yata akong breastplate. No, mga kapatid, when you have Christ, ano ka? You are already the righteousness of God. And your righteousness is Christ. Kaya walang magagawa ang sifat ng kaaway, tusukin ang puso mo para sabing, ikaw ay makasalanan, makasalanan, makasalanan. No! You can resist by the breastplate that is your righteousness. You have the shield of faith. Pagka ang nangyayari sa buhay, ganito, nagkakaproblema na naman, nagkakagera na naman ako, paano na naman? Kaya you have the shield of faith. Yan ang iyaharang mo. Pag ang palabas sa TV, nakakapag-alis ng pananampalataya, anong iyaharang mo dyan? Dyaryo? Hindi. Shield of faith, pananampalataya. At anong ilalaban mo sa mga kaaway? The sword of the Spirit. Lahat yan. And that is all Jesus. Si Jesus ang lahat ng yan. At ngayon, anong gagawin natin? We are to use it. We are to use it. We are to use that weapon. And the act of using that weapon is our prayer. Panalangin. So, mga kapatid, gaano man ka-effective ang weapon, walang kwenta kung hindi gagamitin. Tama, mga kapatid? At kung ikaw man at lalong effective naman ang weapon, pag marunong gumamit, yung may hawak ng sword. Kung yung, ano ba sa Tagalog ang manananggal, yung magsusword, the swordman na lang, swordman. Mandirigma, yung swordman na yan, effective yung sword kapag marunong siya gumamit ng kanyang sword. Tama, mga kapatid, kung mahusay siya gumamit ng kanyang sword, magaling siya. He can use it well. On the other side, magaling ka nga swordman, magaling ka sa lahat ng, madami ka na na-exhibit, magaling ka talagang mag-sword. Pero isang kalaban, isang beses, ang binigay sa iyo ay, sa halip na sword ay talong, o kaya pipino. O ay, anong laban mo doon? Sa may espada, kung ang iyong gamit pero magaling ka talaga, magaling kang makipag-sword. Pero ang talong mo ay talong. Oh, ang kalaban mo ay ang tubo. May laban ka kaya? Kahit pa magaling kang sumanag? Wala. Kaya dapat, tama ang sword, tama ang weapon, pero marunong din, skillful din ang swordman. Ano, mga kapatid? Dapat partner yun. Ganon din naman, meron namang yung pong illustration na yon, yun po yung taong magaling mag-pray. Magaling siya mag-pray, pray siya ng pray, pero ang prayer niya, walang sword of the Spirit, hindi niya dadala yung sword. There is no word of God sa kanyang prayer, mga kapatid. At itong matindi, mga kapatid, itong matindi. Kung ang isang tao ay walang relasyon sa Panginoon, kung siya walang relasyon, kahit gaano kahaba ang kanyang panalangin, para siyang isang swordman na nakikipag-ispadahan, wala namang hawak. Wala naman siyang hawak, pero espada siya ng espada, wala namang hawak. Walang kapangyarihan yung kanyang panalangin. At alam naman natin na maraming ganon. Wala namang relasyon sa Panginoon, pero ang galing manalangin. Ang habang manalangin. Ano sa Bible yan? Example na yan. Di ba yung propeta ni Baal? Di ba ang panalangin na simula umaga hanggang anong araw-oras, pastor? Hanggang takip silim, nanalangin, walang tigil yun. Anong ginagawa pa? Nagsasayaw, dumadamba, naghihiwa ng kanilang balat. Pero walang epekto. Ano lang ang panalangin na nagkaroon ng tugon? Yung panalangin ng isang taong may relasyon sa Diyos. Yung panalangin ni Elijah. Yun lang ang nagkaroon ng tugon sa Diyos.
Parang ganito sa atin, ano sa modern times yan? Ano sa tingin niyo mga kapatid? We are not looking at religion. We are not condemning anyone. Pinapakita lang natin, ano ang example? Aba, nag-hire pa tayo. Ang iba, umuupa pa. Ng pang 9 days, may pang 40 days pa. Panalangin ang panalangin, pero may epekto kaya ang mga panalangin. May pagkahaba-haba pang, may beads pa, may rosaryo pa. Pagkatapos, at the end, doon din lamang pala mananalangin sa Torre ni David, sa Torre ng Garing, sa bahay na ginto, sa kaban ng bigas, sa saging na hinog, saan? Di ka, pinakapakinggan ko minsan, kulang na, saging na hinog, asong, duling, kung ano-ano ang mga tinatawag. Ay, sino ba dapat ang panalanginan? Abay, hindi yung Diyos na tumutugon ng panalangin. At ang sabi, palakpakan natin ang Panginoon. At ang sabi, ang panalangin natin nakakarating sa Diyos when we pray in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, yun ang vessel na nagdadala ng ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Sapagkat siya may kaugnayan between God and us. He is our intercessor. Siya yung channel ng ating panalangin. Jesus. Kaya anong silbi? Kaya ang prayer itself, sabi niba, prayer is powerful, true. Prayer is powerful, but prayer itself is meaningless. Kung wala kang relasyon, kung wala kang tamang conduit, kung wala kang relasyon doon sa pinapanalanginan mo, your prayer is meaningless. But since we are already in Christ, our prayer is powerful. You have a powerful prayer, mga kapatid. All you need to do is to use it. Gamitin natin ang ating mga panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Ito pang isang tanong, kung tayo naman pala ay kay Jesus na, at ang sabi nasa atin na si Jesus, at ang sabi, bago pa natin ipanalangin, alam na ng Panginoon kung anong ating ipapanalangin. Ang tanong ay bakit pa tayo kailangan manalangin? Abay din niya sagot, dahil nasa atin na si Jesus, at alam na niya kung anong dapat natin panalangin, kaya tayo mananalangin. Yun ang exact reason. Abay, ikaw ay pupunta sa gera kung wala kang armor, kung wala kang armas. Di kay hindi. Ibig sabihin, hindi ka makikipaggera kung wala kang armor at wala kang sandata. Pero dahil kayo kumpleto na ng armor at kumpleto ka na ng sandata, kaya ka pupunta sa gera. Tama mga kapatid? In the same way, dahil naandun na ang tutugon, naandun ang channel, naandun na ang power, naandun ang pangako, all you need to do is to pray. Kaya ka magpe-pray because there's a guarantee that someone is listening in the other side. There's a guarantee that God is listening to our prayer. Kaya huwag mong sasayangin. Ayan na ang Lazada, sinasabi ko na. Sabi ko niya sa Lazada pag araw ng linggo, huwag tatawag. Totoo yun, Lazada yun. Kasi magpabalik ako ng package. Hindi ganyan naka-schedule. Sabi ko, hawakan mo cellphone ka, siguro tutulog na nga. So let's unpack. Yan, i-unpack na natin to. I-unbox na natin itong ating tatlong truth na makikita natin sa Ephesians chapter 6, verse 18 to 20. Dalawa lang ang verse ko. 18, 19, 20. Dalawa lang. 18, 19, 20. Dalawa lang. Napaka-igsin itong aking preaching ngayon. Ephesians 6, 18 to 20. Mga kapatid, umpisahan natin. Number 1. Ano ang nakikita natin doon sa verse 18? The manner of prayer. Ang paraan ng pananalangin, mga kapatid. Ano ang sabi ni Pablo? Pray at all times. Pray at all times in the Spirit with all prayer and supplication. So, letter A. Pray at all times. Manalangin sa lahat ng pagkakataon. Ito ang mga pangkaraniwan na naririnig ko. Sabi nila, wala na tayong magagawa kundi manalangin. Wala na tayong magagawa, kaya mag-pray ka na lang. Samantalang dapat, bago ang lahat, prayer pala muna. Yung palang prayer ang una, ay nangyayari, yung prayer ang wala na. Kaya prayer na lang. Kasi wala na kapag-apag-asa, kaya prayer na lang. Para doon ang nangyayari ngayon sa prayer, parang bahala na lang. Kung sasagutin o hindi, kasi hopeless na din naman. Kaya magpe-pray ka. Samantalang yung prayer pala, ang una nating dapat approach sa lahat ng sitwasyon. Pray at all times. Kaya mga kapatid, kung masaya tayo, mag-pray ka. Kung malungkot ka, mag-pray ka. Kung may sakit ka, mag-pray ka. Kung magaling ka, mag-pray ka.
Kung may need ka, kung may pangangailangan ka, ano gagawin mo? Mag-pray ka. Kung nag-uumapaw at pagpapala sa'yo, ang dapat mo gawin, mag-pray ka. Kung tinanggap mo ang hinihiling mo sa Panginoon, ang dapat mo gawin, mag-pray ka pa din, mga kapatid. Kaya, pray at all times. Because prayer, it's not just an emergency. It is a lifestyle. Gawin ng buhay yun. Tingnan natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Sabi dito, pray without ceasing. Abay, pwede ka namang wala na akong gagawin, kundi mag-pray. Ay, wala daw hinto eh. Ang ibig sabihin lang ng mga kapatid, huwag kang ihinto. Ibig sabihin nun, parang paghinga. Prayer is like breathing. It is your lifestyle. Humihinga ka. Kasi pag ikaw ay tumigil sa paghinga, ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Kaya it is your necessity. Necessary. Kailangan mo sa buhay. Kailangan natin sa buhay ang panalangin. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ang prayer. Kaya mag-pray ka. Kaya mag-pray ka. Tingnan natin po dito sa buhay ni Daniel. Kita na po natin dito ang life, prayerful life ni Daniel. Si Daniel po kasi, siya ay paborito ni Haring, sino gatong Haring ito? Si Darius. Si Darius nga ga? Tama, si Darius nga ba, Pastor? Si Daniel. Paborito siya. So itong mga nainggit na mga ministers, ay sabi, naku, paborito yung Israelitang ito itong Hebrong ito gawa tayo ng paraan para mapasamayan. Sabi, naku, nakikita natin tuwing umaga, tanghali, hapon, nagpe-pray ang mga yan. Ayun, sabihin natin sa hari, magkaroon ka ng decree, maglabas ka ng kautusan, wala nang mananalangin dito, kundi sa'yo lang. At pag may nakita kang may nanalangin, maliban sa'yo, ay papugutan mo ng ulo. Aba, yung hari naman maganda yan. Sulat nga naman. Sulat ang decree. Sulat siya ng kautusan. Eto ngayon, nakita, sabi dito sa ating verse, Daniel 6:10. When Daniel knew, kung nalaman niya, that the document had been signed, he went to his house, where he had windows in his upper chamber, open toward Jerusalem. Ay, hindi sinarhan yung window. Nung narinig niya, naku, may kautusan. Sa halip na si Daniel ay magtago, naku, hindi na tayo mag-pray, mga buds. Sa mga group niya, hindi tayo pwede mag-pray. Negative vibes na kay Hari yan. So, hindi niya ginawa yan. Ano ginawa niya? Moises sa bahay niya. Binuksan pa rin yung mga bitana. In defiance, binuksan ng bitana. He opened towards Jerusalem. He got down on his knees, mga kapatid. 3 times a day. Hindi nagbawas. 3 times a day pa rin. And prayed and gave thanks before his God as he has done previously. Kita nyo ginawa dahil hindi siya natakot sa kautusan, bagpos. Dahil yung buhay niya, nakatatak na doon ng panalangin, ang lifestyle niya, itinuloy niya. Anong ginawa niya? Hindi siya nagpanik. Paano natin nalaman na hindi siya nagpanik? Paano natin nalaman na hindi siya natakot? Unang-una, bakit hindi niya sinara yung mga bintana? Hindi niya sinara yung mga pinto. Paano natin nalaman hindi siya nagpanik? Abay, makikita niyo mga kapatid, he prayed 3 times a day and gave thanks. Pag takot ka, ang prayer mo hindi giving thanks. Pag takot ka, oh Diyos ko, ligtas mo kami dito, maawa ka. Yun ang prayer ng may pananakot, may katakutan. Ay, meron akong, pumasok lang sa isip ko, nung bata ang sila Piwi, may kinikwento. Kasama daw sila ng father niya dyan sa may sabungan dyan. Ay, may binati yata ang ama niya, ay hindi magandang pagkakabate. Yung nakasasakyan, ay hinabol sila ngayon nung nakasasakyan. Hinabol sila, pinagat. Ay di habang nasa sasakyan, sabi ng ama sabi ni Papa Benay, mag-pray kayo. Ay di nag-pray ang mga sinapiwi, ang panalangin like, Our Father who art in heaven, all be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our sins. Parang, ikaw ay nasa kapahamakan na, pero ang prayer mo ay, give us this day our daily bread. Do not let us fall into temptation, but keep us from evil. Tama bang prayer? Sala. Pero balikan natin si Daniel. Ba't yan napasinip yun? Kasi ngayon, nangyayari pa din yun. Nasa bingit ng kamatayan ay ang prayer ay sala. Parang ikaw ay nakikipag-espadahan. Ang dala ng kalaban mo ay baril. Ikaw ay huhugot ng tubo. Ay wala kang laban. Pero balikan natin si Daniel. Anong ginawa ni Daniel? Nag-pray siya 3 times a day. At anong ginawa niya? Nagpasalamat sa Diyos. He is so confident. He gave thanks to God. Why? Because he knows, he trusts, he relies, he is independent on the God that will not forsake him. Na hindi siya iiwan, na hindi siya pababayaan.
Kaya siya nakapagpasalamat before his God as he has done previously. Ibig sabihin ng done previously, previous day, yesterday, previous days. Ibig sabihin, it is his lifestyle. His lifestyle is to pray. Kaya nga, dahil ang lifestyle niya is to pray, hindi siya natakot. Tayo, natatakot tayo eh. Pagka nakarinig, ito si Daniel, nakakita ng talagang hindi false prophecy. Talaga sinabi, puputulin ang ulo ng mananalang. Ay, real na yun eh. Nakita niya yung dokumento. Pero tayo minsan, nakarinig lang tayo ng masamang balita. Ay, tayo nababagabag eh. Tayo natatakot. Anong gagawin natin? Ako, nakarinig na, ay may hula na sa Japan, sa July 5. Ay, magkakaroon ng malakas na paglindol. Ay, cancelin nyo na ang trip nyo sa Japan. Oo, sabihan mo na yung mga kamag-anak mo, nagre-react tayo in fear. Nagre-react tayo doon sa masamang balitang narinig natin. Nagre-react tayo na negative doon sa masamang balitang narinig natin. Instead, tulad ni Daniel, si Daniel, anong ginawa niya? He continue his prayerful, consistent life. At hindi lang basta prayerful, consistent life. Hindi lang consistently prayerful life, kundi yung thankful life, showing his faith and dependence on God. Dapat ganun na ang mga reaksyon natin, mga kapatid. Hindi tayo basta natatakot sa mga napapanood natin sa TV, nakakarinig tayo ng masamang balita. Ang dapat natin reaksyon pag nakarinig tayo ng masamang balita ay, manalangin, mag-pray ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang pagpapasalamat uli ay pagpapakita ng pananampalataya. Amen. Kaya ang nangyari kay Daniel, ang nangyari, hindi siya nakipag-compromise, hindi siya nakipag-negotiate. He prayed as he always. Dahil sa kanyang prayer life, ano nangyari kay Daniel? Itinapon sa leon. Dahil sa kanyang prayer life, kita nyo, akala ko ba lahat ng magaganda nangyayari? Abay, hindi. Dahil sa kanyang prayer life, na hindi niya tinarikulan, itinapon siya sa leon. Pero nung nasa leon na siya, anong ginawa ng Diyos na kanyang pinapanalanginan? Isinara ang bibig ng leon. Hindi siya inano ng leon. Hindi siya sinaktan ng leon. At nung nakita ng hari, si Darius, nakita ni King Darius na si Daniel ay hindi pinapak ng leon. Anong sabi niya? Abay, tunay nga pala ang Diyos nitong Daniel na ito. Kaya pinalaya si Daniel, nilagyan ng posisyon at nagkaroon ng respeto doon sa pananalangin ni Daniel doon sa kanyang Diyos. Nagkaroon siya ng recognition sa Diyos ni Daniel. Mga kapatid, yung buhay na Daniel, ano ang mga summary natin sa buhay ni Daniel? Na yung prayer ay nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo mag-stand firm. Yan yung sinasabi ni Pastor, stand. Stand firm sa dangerous times. Dadating sa buhay natin ang fearful, dangerous times. Yung prayer na yun ang magbibigay sa atin ng steady life para tayo ay makistand doon sa mga dangerous times. Prayer life, hindi lang nag-change ng surrounding. Hindi lang kasi minsan nakala natin pag nag-pray tayo, dapat mag-change sa surrounding. No, it not only changes surrounding, it changes our heart. Puso natin, mga kapatid, we will discuss that more on later. Yung life ay na-consistent sa prayer, ay nagpe-prepare sa atin sa mga sudden crisis. Hindi na tayo nagugulat sa mga crisis ng buhay. Ala, nadaanan ko na yan. Ala, bahala na si Lord dyan. Hindi ka ngayon bagabag. Hindi ka ngayon takot na takot lagi. Sapagkat yun, hinanda ka na ni Lord kasi kausap ko siya lagi. Alam mo kung paano kumilos ang Diyos. Alam mo kung paano ang Diyos mangusap. Alam mo kung paano ang Diyos mag-rescue. Na-experience mo na siya. Mga kapatid. At saka, God honors those who honor Him in prayer. Ang Panginoon ay, sasabihin natin na, because I pray, kaya niya ako i-honor. No. God is an honoring God. Huwag natin kalilimutan yan. He cannot resist to honor that. Yung good works, He cannot resist to honor yung good works. Because God is an honoring God. He cannot resist to honor those who trust in Him. Sabi nga, those who trust in Him will never be disappointed. You will never be put to shame. Hallelujah. Ano pa? Ato pa maganda. Your private prayer life result in public testimony and influence. Dahil doon sa private life ng pananalangin ni Daniel, ano naging resulta? Testimonya. Testimonya para doon sa hari. Di kay last week lamang ay narinig natin yung testimonya ni Sister Agnes. Kung saan yung sa halip na pag-aralan niya, yung tungkol sa sakit at cancer na idudulot nito, kung ano-ano man, anong ginawa niya? Private life, nagpe-pray. And because of that, nag-result in last week testimony.
Abay, kung walang prayer life, si Sister Alex, I don't know if there is a testimony that we heard, yes, last time. Di ba mga kapatid? Kaya, prayer life, private prayer life, resort in public testimony. Ano mga kapatid? And we will see an example of that as we proceed later. Kaya mga kapatid, ganito yun eh. Yung prayer is not just a defensive. Hindi lamang pang defend lagi. Prayer is an offensive. Also the key to victory. At saka yung promotion. Tandaan nyo, prayer is offensive. Hindi lamang defensive. Prayer is our offense against the enemy. So, tandaan natin mga kapatid, kung itong example natin, ito ay nakita natin kung gaano ka-faithful si Lord sa mga nanalangin sa Kanya. Doon sa Old Covenant. Doon sa Old Covenant kung saan ang tao ay tinitreat ni Lord according to their works. Kung saan ang tao ay they need a lot of ceremony to be accepted before God. Naandito na tayo sa New Covenant. New Covenant of Christ kung saan ang ating relasyon sa Panginoon ay open na. Yung pa kaya, kung defective ang prayer during that time, how much more effective is prayer in today's our covenant? Di ka mga kapatid? Where we can walk boldly to His throne. Doon dati nadaka pa sa mga priests to intercede for your prayer. But now we can walk boldly, directly toward His throne. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi sa atin, pray at all times. Pray at all times. B, pray with all kinds of prayer and supplication. Yung isa kanina, pray at all times. Ito naman, pray with all kinds of prayer and supplication. Ano ba yung nga pala yung prayer na Bakit magkaiba pa yung prayer and supplication? Tingnan natin yung prayer. Yung prayer ay yung prosyuke. Ibig sabihin noon, stay in communion with God. And there are different types of prayer. Marami pa pala klase yung panalangin. Yes, bigyan natin ng group o prayer muna. Group. A, ano yan? Adoration. Yung adoration na includes praise and worship. Pag tayo nagpupuri, sumasama sa Diyos, umaawit tayo, nagpe-pray tayo doon. Hindi basta tayo umaawit, nagpe-pray tayo. Sumasamba kasi tayo, nagpe-pray na tayo. Kaya yung praise and worship is a part of our prayer. Kaya hindi pwedeng dadating ka dito na 9:30 na. Patama na naman si Pastor Jim. Wala talaga, dadaanan talaga yan eh. Ay, 9:30 na, doon ka lang dadating. Hindi, kasama sa prayer yun. Kasama sa prayer yung praise and worship. Alam niyo mga kapatid, buti pa yung mga bago. Sorry sa mga matatanda ha. Baka itong mga bago ito kasabay kong dumadating. Una pa sa akin minsan, pagka mga bisita, una pa. Pero yung mga dati natin kasama, paatik-atik, 9:50, 9:20. Sorry po ha. Hindi ko gusto mang-open sa inyo. Nasa topic po natin kung prayer ko na may love, hindi ko naman sasabihin yung tungkol din Pero kailangan daanan kaya naman sana tayo mga kapatid. Magsimula naman tayo ng 9 o'clock na andito na tayo. Para tayo makasama sa praise and worship. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa mga kapatid, confession. Ayan. Pag sinabi na ba confession, sasaysay ko na naman yung aking mga kasalanan. Mga kapatid, pag sinabi po kasing confession, it is agreeing with God's word. Makikita po kasi natin sa Romans 10:19, ang confession po, akala natin, ako po ay nangupit ng barya, ako ay nagmura, etc. Hindi lang yun ang confession. Ang confession ay confess. Ano po sabi ng Romans 10:9-10? If we confess with our mouth that I am a sinner, no, that Jesus is Lord, and believe in my heart that God raised Him from the dead. Yung sinasabi, confess with your mouth, ibig sabihin, isaysay mo yung katotohanan, maki-agree ka sa katotohanan, maki-agree ka sa sinasabi ng Biblia. Kaya pagdating sa kasalanan, you just acknowledge, Lord, nag-agree ako lang, ginawa ko yung mali. That is confession. And I also agree that I am the righteousness of God. That is confession. Ikino-confess mo yung mga katotohanan ng Diyos na sinasabi sa iyo. Mga kapatid, that is confession. At ano ang kasama sa mga confession, mga kapatid? Napakadami ng confession na class. That is agreement with God's word. Ito ha, napakadami ng class of confession that is agreeing with God's word. Number 1, letter A, declaration. It's about speaking His truth over our lives. Sinasabi mo ang katotohanan sa buhay natin. Naku, may COVID na naman. Ang dami namatay. Ang lolo ko'y namatay sa puso. Ang aking tiyuhin namatay sa ganun, etc. Ako'y doon din mamamatay. Anong kinoconfess mo mga kapatid? Negative. You are declaring those curses upon your lives. Pero anong sabi ni Lord? Declare what is the truth. Declare what God says about you. Anong sabi ng Psalm 118, verse 17? That I will not die,
but I will live and proclaim what God has done to me. Amen. Sinasabi mo na, hindi ako mamamatay, pero ako mabubuhay. At sasaysayin ko kung ano ang ginawang kabutihan ng Diyos sa akin. Yun ang declare mo sa buhay mo. May sakit ka? Yes, palakpakan natin ang Panginoon. May problema, may sitwasyon na hindi ako mamamatay, but I declare. So that pagkatapos ito ikikwento ko, itong pagliligtas ng Diyos sa akin. That is declaration. Sinasabi mo katotohanan ng Diyos sa buhay mo. And you agree with it. Ano ginagawa mo? Ikino-confess mo by declaration. Hindi yung, kawawa naman kami. Buti pa sila. Kawawa naman kami. Katotohanan ba yan? Ay kung hindi sila mananampalataya, ay mas lamang na lamang ka sa kanila. Di ka, mga kapatid. Bakit sabihin, buti pa sila? Bakit ka magiging kawawa when you have everything? When you're already complete in Christ. Hindi lamang complete in Christ, God has reserved a place for you in heaven. Bakit mo sasabihin, you are already rich? Amen, mga kapatid. That is declaration. What is a negative declaration? But only declare what is the truth. Pangalawa, decree. Ano kakaiba niyan? Declaration is the word of God towards your life. Decreeing is the word of God toward doon naman, sa rest, toward sa iba. You decree. Ikaw naman ang nagsasabi. You decree this truth upon others. Issuing authoritative spiritual statement based on God's will. Ano yun? Halimbawa, sa Psalm 96 verse 7, 1,000 may fall on your side, 10,000 on your right side. But it will not come near me. Dinideclare mo yun sa mga tao, dinideclare mo sa mga anak mo, dinideclare mo sa buhay mo. Dinideclare ko ang anak ko. Your anak, you are blessed. Kung babasa sa umaga, you are blessed, you are favored, you are intelligent, you are on the top, you are not on the bottom, you are the leader, you are not just a follower. Dinideclare ko yun. At alam na ng marami dito, para doon sa information ng iba. Meron akong anak na nasa Maynila na, marapit ng gumraduate, gagraduate siya sa pangalan ni Jesus. Marapit na, in Jesus' name. Pero nung siya ay nagsisimula pa lang pumasok ng high school, siya ay kulelat sa klase. Pangalawa siya, sa huli. Tuwing umaga, I declare, you're intelligent, God has given you wisdom, you're the top, you're the leader. Yung anak kong yung gumraduate na may honor. Nung high school, nung grade, hanggang grade 10, may grade 11, 12, palapakan natin ang Panginoon. Yung kayo mababago mo sa pamamagitan, anak, may mag-aaral ka naman! Pagbutihin mo sa klase, ay 1,000 pagbutihin mo sa klase, hindi magbabago yun. Pero dahil dinideclare mo yung katotohanan sinabi na ng Diyos, that God has a good plan for you. And 2 Corinthians chapter 1 verse 19, all the promises of God are already yes to us in Christ. You decree that to your life, to decree that to the life of your son, you decree that to the life of your loved ones. It will come to pass. Amen. Nagbago ang kalakpakan natin sa hindi lamang honor. Noong siya pumasok na sa Lyceum ng grade 11, grade 12, with high honor pa. Abay, kami mangha hindi namin nakasahan. At ngayon, kahit siya nag-aaral sa Maynila, the favor of God surrounds him like a shield. Sabi na, you're favored. Kita mo yung favor ni Lord. Yung mga iba niya kaklase, they have to look, they have to search, they have to beg some professor for the chance to handle a patient. Pero yung anak ko, pinupuntahan mismo ng professor, kinukuha, ay, ikaw, pumunta ka sa kliniko para ma-expose ka sa ganitong case. That is a very rare opportunity. But what, one scholar pa. That is a favor of God. Nasasabihin natin, dahil naman yung anak mo dahil siguro sa pangalan mo, ano naman sa pangalan? Dahil sa, swerte, dahil sa maganda lalaki. Alam ko na, maganda lalaki, pero hindi dahil yun doon. It is all because of God's truth na dinidecree natin sa buhay ng mga anak natin. Ano ba ang dinidecree nyo kasi sa buhay nyo? Anak, nako, magmamana ka sa ama mo, kalbo. Gano'n ba nang binasabi natin? Anak, baka paglaki mo, tulad ka din lang ng mga lolo mo, walang kapararak. Gano'n ba ang sinasabi natin, mga kapatid? O nagdidecree tayo ng katotohanan? Pag naghanap ka naman sa Bible, wala ka naman makita masama na pangako ng Diyos sa atin Lahat naman mabubuti ang pangako. Kasi mabuti ang Diyos natin Hindi maaari manggaling ang masama sa isang mabuting Diyos. Kaya lahat ng mabubuti, tingnan mo lang sa Biblia, kunin mo yun. At i-decree mo sa buhay ng mga mahal sa buhay. Hallelujah. And that is prayer. Nasa prayer pa tayo. Ano pa? Binding and loosening. Ayan, magbabind ka ng loosening. Binding and loosening is spiritual restriction or prevention or spiritual release of freedom or of blessings. Nagbigyan nga, kasama na yun
Di ba si Elijah, kasama niya sino kanya assistant? Hindi, yung si Gehazi, yung naggagahasa, si Gehazi. Di ba sabi niya, anong gusto mo? Sabihin natin sa maraming angels na yan, nakapalibot dyan, na gapiin yung kaaway. Isang word lang, ang kailangan, para yung mga kaaway gapiin. Hindi nila sinabi yun eh, pero pwede niya sabihin eh. Ibig sabihin mga kapatid, we have the power of binding and loosening. Ginagapos natin, binibihag natin, at pinapakawalan natin. Ano pinapakawalan natin? Pinapakawalan natin ang biyaya, ang mabuti sa bahay natin. Minsan, we let go. We release blessing upon this house. Merong pag-away-away, ginagapos namin espiritu ng pag-away-away. At aming pinapakawalan ng espiritu ng pagmamahalan, ng pagpapatawaran. Binding and loosening. Kasi kung hindi natin gagawin ito mga kapatid, ay tayo parang, yun nga, yung sundalong walang aksyon. We must know and we must do according to the Word of God. And we must know how to wield our weapon. And this is the way we wield our weapon. Hindi na tayo basta salita ng salita. Sinagamit natin ang salita ng Diyos. Ano pa? Placing under the blood. Yun. Lagi inilalagay natin. Invoking the protection or cleansing power of Jesus' sacrifice. Ito, napakaganda nito. Lord, kung ano mang, ito, halos general statement na ito eh. Bago ka mag-pray, Lord, by your blood, Lord God, sa pamamagitan, binayaran mo na ito sitwasyon namin, Lord God, hindi namin dapat daanan. Kasi binayaran mo na sa krus, tapos na, it is already paid by your blood. That's a very powerful weapon. It is already paid by your blood. Matatakot sila sa dugo ni Jesus. That is the greatest currency in heaven. Everything is being bought by the blood because everything has been paid by the blood of Christ. Tama mga kapatid? Pagka, di ba, kahit nga sa mga tindahan, pagka meron tayong, bayad na po yan. Di ba wala silang magawa? Kundi hingi na lang ang resibo, bayad na pala yun, wala magagawa natin. In the same way, bayad na yan eh. Bayad na ni Jesus yan eh. Ano magagawa nila? Anong resibo? Anong resibo kung kailangan mo? Tingnan, nasa puso ko si Jesus, that is the receipt. But God has already paid. Anong receipt yun nasa Bible? Yan ang receipt. But God has already paid for it. Amen? Kasama na dun yung kasama na dun yung claiming eh. Kaya nga tayo mga kapatid, bayad na pala ni Jesus yan eh, kaya kiniklaim na natin. Kiniklaim ko na po yung magandang bahay namin kasi bayad na ni Jesus yan. Bayad ba sa Jesus ng bahay? Kailan biniyakan ni Jesus yung bahay? Ibig sabihin, pinalaya ka na sa kahirapan. Kaya claim mo na yung mga magandang pangako ng Diyos sa buhay mo. Success sa business, kiniklaim ko din eh. Bakit? Sabi ba na Jesus, binayaran niya yung business mo? Hindi. Kasi binayaran na niya yung sumpa. Kaya ang datanggapin mo ay pagpapala. Kasama mo na siya sa iyong mga business. Kaya you can claim it. Hindi tayo claim it and name it. Hindi. Yung sinasabi na, mga taga-grace, ang mga preaching naman, claim it and name it. Sabihin lang, kay-claim. Sasabihin ko ano kay-claim. Kanila hindi. We claim it because Jesus named it. Kaya natin kine-claim kasi sinabi na ni Jesus na para sa atin yun. Kaya natin kine-claim. We are just obedient. We're just according to the word of truth. Amen mga kapatid. Casting. Yan, ito na, lagi natin. Ito lang alam ng iba. Cast out. Pag spiritual warfare, cast out lang ng cast out. Naku, sister, masakit ang mata mo. Naku, may demonyo nakatira sa mata. Kaya ngayon pinapalayas. Espiritong nananaan sa mata. Labas! Come on! Let's go! Akala ko ba cast out? Ay bakit niyayakan mo? Pinasasama mo pa sa'yo. Labas! Espiritong masama! Come on! Let's go! Ano ba talaga? Cast out o come on? Sama. Ay, nalilito na yan So, minsan, hindi lang naka-focus doon. Yes, casting out is very correct. Very correct. But God will give us wisdom kung kailan natin gagamitin ito. But there is no problem kahit mag-cast out kayo at hindi naman pala. Kina-cast out mo hindi naman pala yun ang problema dahil meron pala naman talaga. Anyway, basta naintindihan natin mga kapatid. Ano pa? Calling forth. Ito, tinatawag mo naman. Ito maganda mga kapatid. Calling forth. Ano kaibahan ng calling forth sa casting out? Yung casting out palayo. Calling forth palapit. Ano yung tinatawag mo? Calling forth what is not yet seen but believe in faith. Tinatawag mo yung hindi mo pa nakikita pero pinapanampalatayanan mo. Tinatawag mo yung mangyayari kahit hindi mo pa nakikita, sinasabi mo nangyari na. That is calling forth in faith, mga kapatid. Ano pa? Taking authority. Ito.
Walking in spiritual authority given by Christ. Tayo mga kapatid, you have been given all the authority. You can trample scorpions and snake and you shall not be harmed. Pero wag niyo naman sasadyain tumapak sa ahas at sa scorpion. Kakaiba kayo matuklaw. Hindi yun ang point doon. Ang point doon mga kapatid, God has given you authority. When you need it, you must use it. And God will support you because God has given you authority. He is behind you. He is behind your back. Sabi ni Lord, I got your back. Susuportahan kita. Kaya, we will walk in authority. And all of that mga kapatid is acceptable. Pero ano ang common sa kanila? Confess. We must speak. Hindi ka pwede mag-cast out sa isip lang. Kinakast out ko masamang sa isip lang. Anong ginagawa mo? Kinakast out ko eh. Hindi pwede. Anong ginagawa mo? Kokoniport ako eh. Anong ginagawa mo? Hindi, kailangan mo sabihin. Kailangan mo sabihin because that is confess with your mouth. You do not confess with your mind. You confess with your mouth. But you believe with your heart and change your mind. Tama mga kapatid. Ano pa klase ang prayer? Thanksgiving. Ayan. Yan na nga tulad ni Daniel kanina. In spite na nangyayari sa buhay natin, there's always a thanksgiving. Bakit kami thanksgiving? Because there is faith, there is trust, there is dependence. Hindi ka nagko-complain. Because you know na magandang plano ni Lord eh. Kaya nga si Daniel nag-pray. Nagpa-thank you. Sabi niya, Lord, thank you po. Hindi ko alam ang prayer niya ha. Wala kasi ako doon eh. Lord, thank you po dahil kahit po kami ay persecuted ni Hari at si Hari ay na-brainwash itong mga kulupong na ito, Lord God. I know that good will come out of this. I know that good will come out of this. I know, Lord God, that there is a great plan of you because all things work for the good of those who love God and are called according to our purpose. We are those who love you and are called according to your purpose. Good things will come out of this attack. Ano nga nangyari? I think good things nga nangyari. Napatay yung mga ulupong. Tapos si Darius ay nagkaroon ng respeto sa Diyos ni Daniel. Amen mga kapatid. Kaya minsan, alam mo na nung nabalita namin yung nangyari kay Sister Cora, talagang we pray a lot. We pray. Behind of those prayers, there's always a thanksgiving. Lord, we know that good things will come out of this. We don't know kung anong good things. But one thing is sure, God knows the good things. God knows what is He doing. Hindi natutulog ang Diyos, hindi nagpapabaya ang Diyos. Kaya pwede ka magpasalamat sa Diyos para sinasabi mo, Lord, pinababahala na namin sa iyo. Naniniwala kami sa iyo. Nagtatras kami sa inyo. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat kami sa iyo. Buti na lang, meron kaming Diyos na katulad mo. Yun, kaya ka lagi may pasalamat sa Panginoon. Kaya do not forget yung thanksgiving. And last type of prayer is intercession. Alam na natin kung paano intercession, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba. At hindi ito rigid, hindi ito program intercession. So yun po yung mga all kinds of prayer. At ito naman, ano naman yung supplication? Ano naman ang pagkakaiba ng supplication sa prayer? From the Greek word, diesis. Tama? Diesis. An specific, earnest request for a particular need of favor. Ayan na. Ito na yung specific. Ito na yung earnest request. Particular need of favor. A form of prayer marked by urgency, pagmamadali, humility, and dependence. A heartfelt request. Kaya tayo mga grace believers, sabi niya ba, ay, hindi ba kayo nagpe-pray na hindi na ba kayo humihingi sa Diyos? Dahil puro na kayo pasalamat. Kinay-claim nyo na lang, hindi, humihingi din kami ha. Humihingi din kami, may mga specific needs din kami. Kaya tayo mga grace believers, we also do supplication. There's prayer and there's supplication. Etong masakit, narinig kong preacher, narinig kong isang pastor, itong pangaral niya, sabi niya, sabay doon sa congregation niya, hindi ba kayo nahihiya? Ang mga panalangin niyo tungkol sa boyfriend ninyo, panalangin niyo tungkol lamang sa inyong saan kayo mag-aaral, o anong course, ay samantalang mayroong mga tao sa Israel na pinapersecute at pinapatay. Mayroong mga tao sa China na nagtatago sa ilalim sapagkat sila pinapersecute mga Kristiyano, pinapatay. Hindi ba kayo nahihiya sa mga panalangin ninyo? Sa palaki ba din ginilod ng panalangin nyo? Ay samantalang may mga tao doon na namamatay. Parang mali. Alam niyo mga kapatid, if it is important to you, it is important to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang problema mo kapatid ay kulugo sa iyong ilong, at mahalaga sa iyo, na ipanalangin ang kulugo sa ilong mo, ipag-pray mo mga kapatid. Sapagkat mahalaga sa iyo, mahalaga din sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay your personal God.
Personal siya. Kasama mo siya, ramdam niya kung anong pangangailangan mo. Hindi sasabihin niya, teka muna, ikaw tumahimik muna diyan. At mas marami ditong nangangailangan ng tugon ko. Ay ba, ang Diyos na ito hindi omnipresent, hindi omniscient, hindi kayang tumugon sa iyo, tumugon dun sa pangangailangan ng buhay. Yung natrap sa ilalim ng gumuhong building at nananalangin, sasabihin sa iyo, ay tama na muna yung prayer mo about your church, ha? About your church membership. Asikasuhin ko muna yung natrap dito sa ilalim ng building. Hindi. Because God is all-powerful, all-knowing, and He knows what is important to you. He also acts with urgency dun sa pangangailangan mo. That is our God. Yun ang ating Diyos. Yun ang ating good God. Buti na lamang hindi yung mga Diyos-Diyosan ng mga iba na iisa lang. Oh. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya kasi sabi sa Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ayan, no? Ang linaw-linaw na. Hayaan ninyo mga kapatid, there is no wrong prayer. There is ineffective prayer, of course. But there is no wrong prayer. On the other hand, ay si Jesus din naman ang nag-intercede para sa atin eh. Sasalain din naman niya yung tamang ipapanalangin natin. At kung hindi natin alam ang ipapanalangin natin, pupunta tayo dito sa susunod. Pero bago yan, mga kapatid, ano ang secret for receiving? Oh, asking, humingi ka. Ay, yung iba kaya wala, kasi hindi, humihingi. At mali ang hinihingan. Sa tao humihingi. Sa Diyos ka humingi. Gagamitin ng Diyos ang tao para ipadating sa iyo ang iyong hinihingi. Kaya, ano ang cure for anxiety or worries? Anong cure? Prayer. Yan o, prayer. Prayer ang cure for anxiety. Bakit nawawala anxiety mo at worry? Kasi nag-pray ka na. Inilagay mo na kasi kay Lord. At kaya ka nagwo-worry kasi hindi ka nag-pray. Hindi kasi pwede mag-exist yung prayer of faith at saka doubt. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa isang tao mag-exist yun. May prayer of faith, tapos at the same time may doubt. Hindi pwede yun. Kaya nga, it's either you have 100% prayer of faith or 100% doubt. Amen mga kapatid? Amen. So, letter C. Ano yun? Sabi natin kanina, hindi natin alam kung ano pagpe-pray. There is pray in the Spirit. Yun. Pag hindi mo alam na pagpe-pray mo, pray in the Spirit. Pag sinabi pray in the Spirit, ang lagi papasok sa isip natin, passionate siguro yung prayer. O kaya yung prayer na galing sa puso, tama rin yun. O kaya yung prayer na hindi isip ang ginagamit, pwede din. O kaya yung prayer na hindi routine. O kaya yung prayer na led by the Spirit, all of those are correct. But that is not the complete meaning of prayer in the Spirit. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 18, pray in the Spirit is yung rather than just praying from the mind, emotion, or routine, prayer led and empowered by the Holy Spirit. In short, yung Holy Spirit ang nagpe-pray para sa iyo. When you pray in the Spirit, let the Holy Spirit pray for you. Ako minsan nananalangin, hindi ko na naintindihan ang pinanalangin. Pagkatapos ng pananalangin ko, hindi ko naintindihan kung ano pinanalangin ko. Hindi ko ma-recall kung ano pinanalangin ko. Sabi na lang iba, ang ganda ng prayer mo. Sabi ko, hindi ko actually alam kung ano pinag-pray ko. But I just let the Holy Spirit lead me into a prayer. Siya lang ang nag-usap, siya lang ang nag-usap. Paano ba nangyayari? Hindi magsalita ka lang. Hayaan mo kung ano yung nilalagay ni Lord sa puso mo, lumabas sa bibig mo. That is pray in the Spirit. Sa Romans 8:26-27 sabi dito, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray, for we as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Sometimes, kailangan mo mag-pray, basta alam mo, kailangan mo mag-pray. Ang yung puso mo puputok, sasabog, pero hindi mo alam kung sino pag-pray mo. Hindi mo alam kung anong gusto mo sabihin, but just umuuwan ka lang, umiiyak ka lang. Nasasaysay ka lang. Kaya nga minsan, may mga word na walang meaning. Lumalabas ay, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Basta, kasi alam mo, you are speaking, pero hindi mo alam kung ano yung sinasabi ng bibig mo. And you're letting the Holy Spirit speaks and pray for you. Kasi ang nakakaunawa lang nun ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya may narinig ka, ano ba sinasabi nito? Parang nagsasala-sala. Pero nagpe-pray in the Spirit. Kasi ibang term dyan, praying in tongues. Isa nagpe-pray in the Spirit. Walang wikang salita na kayang ipahayag yung panalangin, kaya daig na lang at ungol. Tingnan natin po yung biblical example, si Hannah, yung anak ni Ate Dolor.
Si Hannah, sa 1 Samuel 1 to 10, chapter 1, verse 10 to 13. She was deeply distressed. So, nanalangin siya para sa kanyang anak. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. But only her lips moved and her voice was not heard. Hindi naman direktong sinabi, this is praying spirit, but ito yung isang example na wordless. Minsan mumbling, minsan ungol. Ala tuloy ni Eli, yung master ni Hannah, ala ni Eli, master ba o biyanan? Biyanan ni, master ano? Biyanan. Biyanan ni Hannah na, aba ay, lasing ata ang babaeng are. So nagmumukha minsang lasing, nagmumukhang katawa-tawa, pero actually siya ay nagpe-pray in spirit. And she poured out her soul. She was broken before her God. Kaya dininig ni Lord yung kanyang prayer. So mga kapatid, sometimes hindi mo kailangan alam lagi, dapat lagi nakasulat yung prayer ko. Yan, sulat. Kaya hindi maganda binabasa ang panalangin. Hayaan mong magbukal sa puso mo ang panalangin. Hayaan mo maging taimtim ang panalangin mo, maging sensitive ka kung anong nililid ni Lord na prayer upang wikain mo. At kung hindi mo man alam, papuputok pa rin ang puso mo, magsalita ka, mag-usap ka, ngumulingoy ka, umungol ka kung kailangan. Because only the Spirit knows what the Spirit is praying. Let yourself be used by the Spirit of God. Hindi laging routine ang prayer. Amen mga kapatid. Anong application natin mga kapatid dito? Is your prayer spirit-led or self-led mga kapatid? Begin your day with a prayer and be sensitive to the Spirit throughout the day. Amen mga kapatid. Pray even when you don't know what to pray. Okay, part 2. The vigilance of prayer. Ano bang sabi kasi doon sa verse 18? To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Keep alert. Ano sabi sa atin? Keep alert. Keep alert. Then what? Keep alert. Then what? Ano lang gagawin mo? Alert ka lang? Hindi. Keep alert, then pray. Keep alert, then pray. Ay, ibig sabihin nun, maging spiritually aware tayo, gising tayo, awake ka. Kung anong unti-unting nangyayari sa palibot mo, kaya nga magpe-pray ka agad. Alam niyo mga kapatid, yung last pagnanasa ng mata, hindi lang problema ng lalaki yan eh. Pati babae may paglanasa din eh. Hindi naman sa laging physical ang pagnanasa. Kundi minsan yung mga the last of eyes, yung magagandang bagay, magandang alahas, magandang bahay. There is a last mga kapatid. Well, pag nagsimula na yung last, ano dapat mong response? Pray agad. Kasi once you fall into the temptation, mahirap na. Sabi nga ni Jesus kina Pablo, pray that you don't fall into temptation. Keep watch, keep alert. Mag-pray ka na agad bago ka pa mahulog sa temptation. Kasi pag nahulog ka na sa temptation, mahirap na ang labanan yan. Kaya nga dapat doon pa lang, bago pa lang, magpe-pray ka na. Alam mo na kung ano mga sitwasyon. Lord, ako pinagiging, Lord, sa pangalan. Minsan mga kapatid, you do not need to pray specific things. You just call unto the Lord. Pag winika mo yung pangalan na Jesus. Minsan parang, diga, parang kang nagigising bigla. Tama, mga kapatid, have you experienced that? Parang ikaw ay merong masamang iniisip, may masama kang gagawin, pero tumawag, Jesus, my Lord, my God. Parang nagising, nasa na ba ako? Ano ba ginagawa ko? Tama mga kapatid. Because that is the power of prayer. Mga kapatid. Bago ka pa mahulog, keep alert and pray. Keep alert and pray. Sabi ng Matthew 26 verse 41, watch and pray that you might not enter into temptation. Before you enter into temptation, be alert and pray before you fall. Sabi din sa 1 Peter 5 to 8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, or your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Discuss ni Pastor to last week. Pero ang aking punto dili, mga kapatid, ako iniisip ko, yung adversary, the devil. Ano natin, sinong away natin? Ang demonyo. At sila parang leon na nagro-roll, prowls around like a roaring lion. Sa isip ko, paano kang leon ka, makakahuli? Ikaw yung sigaw ng sigaw. Nagro-roll ka hindi natatakot yung mga, natatakot yung mga sisilain mo. Prowls around para makabiktima. Like a roaring lion. Hindi magtatakbuhan. Pero ang purpose pala nito mga kapatid, roaring is to influence fear. Ayan, nagro-roar yan para matakot. Ayan, nagro-roar para ma-froze. Manigas, hindi makakilos. Ayan, nagro-roar yan, nag-i-intimidate yan. Ayan, nagro-roar mga kapatid. At ganoon din yung ating kaaway. Ano ginagawa niya? Nagro-roar yan, nananakot yan. Sa isip mo, tatakutin ka niya. Ayan, wala.
Ayan, sa likod mo may aninong dumaa. Si Pastor Del pala. Si Pastor Del. Hindi yun, pero minsan tinatakot ka, ayan, baka ikaw ay pupunta ka doon, ako, magkakagera doon. Ma-aksidente ka. Kung ano-ano lahat ng pananakot, ano ang gagawin mo? Hindi yung ngayon makakilos-kilos. Huwag ka magpipinoto, madaming bumabagsak na aeroplano. Hindi ka anak, baguhin mo na yung iyong karir, huwag ka na magpiloto. Ano ngayon, natatakot ka. Anong ginagawa ng kaaway? Nagro-roar ang kaaway, tinatakot ka. Pero hanggang roar lang yan. Tandaan natin mga kapatid, hanggang roar lang yan. Sabi nga ni Pastor, inalsa na ng ngipin yan. Anong gagawin nila sa atin? Gigilagidin na lang. Ano, Pastor? Wala na. Pero anong gagawin niya? Panakot. Magaling manakot yan. So, ngayon ikaw, matatakot. At pag ikaw natakot, anong gagawin mo? Popros ka, mawawalan ka ngayon ng dependence kay Lord. Hindi ka kayo titingin sa taas. Wala na kayong kakainin bukas. Mawalan sa trabaho. Wala ka nang kakainin. Manidigas ka na dyan. Naku ba, ano kayo? Hanap ka ngayon ng paraan para magkaroon ka. Sa halip na doon ka na nakatingin, Lord, alam mo ko ano sinadaanan ko. Hindi nagugutom ang matuwid. Tandaan mo, sabi niya sa kaway, ito dapat sagot natin sa halip na, nakakatakot ang sinasabi. Wala na daw akong trabaho, wala na kakainin. Manlilimos na ako. Sinasabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, hindi ako nakakita. Ako yung bata hanggang sa tumanda, hindi ako nakakita ng matuwid na nanlilimos. Hapagat hindi ako nakakita ng Diyos, taong tumasa sa Diyos na kanyang pinabayaan. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Ano yan ang ginagawa ng kaaway? Pag ikaw naniwala doon, matatakot ka ngayon. Yun! Pag natakot ka ngayon, ano nyo ba ang madaling mahina? Yung takot, yung galit, yung gutom, yung pagod. Madaling siksikan ng mga kasinungalingan. Pag nasiksikan na ng mga kasalunan, anong sabi dito? Hinaw, jump, pa. Yan na, tatapak-tapakan ka na niya. Nakalimutan niya na tayo dapat ang tumapak-tapak sa kanya. Pagkat siya ay nasa ilalim ng ating mga paa. Kaya nga mga kapatid, be thankful to the Lord na God is reminding us of this truth, ng mga katotohanan ito, that we're already victorious in Christ. Na tayo hindi talunan at tapak-tapakan. So, keep alert and pray. Ito ba matindi? Kaya hindi nagpe-pray because of self-confidence. Kasi kaya-kaya ko naman, easy naman yan. Sino example ng confident? Kita natin si Peter. Sabi kasi ni Jesus sa kanya sa Luke 22:31-32, Simon, Simon, Satan demanded to have you that he might sift you like a wheat. Bakit kaya diniman Satan na si Simon, si Pedro kunin at haghagin na parang ipa? Kasi ang yabang ni Pedro, ang yabang! Tingnan niyo po ang sinabi niya dito sa Matthew chapter 26 verse 33. Noong gabing bago kinikwento pa lang ni Jesus, na siya dadakpin. Anong sabi ni Pedro? Peter answered him, though they all fall away because of you, yung mga alagad mo na yan, yung 11 na yan. Kung yan fall away, dinesert ka, dahil because of you, I will never fall away. Yabang, ako hindi. Ay, yabang. Ano pa sabi niya? Lucas 22:32, Peter said to him, Lord, I'm ready to go with you. Yabang, handa ako sumunod sa iyo. Both to prison and death. Ay kaya mo. Talaga, Pedro? Handa ako sumunod sa iyo. Kahit sa prison, kahit sa matayan. Nung nahuli na nga si, yabang pa din pala. Nung huhuli si Jesus, kumuha pa ng espada yan. Pinugot pa yung tenga nung kaaway. Anong kukuha pala? Ang yabang talaga ni Pedro. Pagdating nung nagsisiga na, nandun na sa bonfire, at si nililitis na si Jesus, nakakita ng bata! Kita, talagang, it's not a coincidence na bata. It's just the truth na patunay na Pedro, pag sa tunay laang, ay mahina ka. Tamo, bata ang tumakot sa'yo. Sabi ng bata, di ba kayo ang kasama ni Jesus? Sabi, hindi ako yun. Namamali ka lang. Hindi, kayo yata ay nagmura pa si Pedro. Nagmura si Pedro. Hindi sinabi, hindi ako kasama nun.
Tinakwil pa, hindi ko kilala yun. Oh, kita niya si Jesus, napatingin sa kanya. Luha ng mata ni Jesus, luha din si Pedro. Doon niya na-realize. Ang yabang niya kasi. Ang yabang niya. Pero nung naipakita na sa kanya realidad, hindi niya kaya. Ganun tayo mga kapatid, minsan yabang natin, pero pag we are faced with the situation, sasabihin mo, Lord, sorry Lord, hindi ko pala talaga kaya. Kaya bago pa tayo bumaksak doon sa panahon na yun, mga kapatid, mag-pray tayo. Especially when we feel we are so confident that we can overcome. Na hindi na natin kailangan ng prayer. May pera ka, may yamang ka. Hindi ko kailangan na mag-pray. Marunong ka, specialist ka doon. Hindi mo kailangan mag-pray. No. You have to pray. You have to be dependent always to God. The moment we become independent with God, that's the moment we become proud. And God hates the proud. The moment ang tunay na humility is not saying, pogi ka naman. Sabi, hindi naman, pangit naman ako. Hindi ng humility. Ayaman mo naman, hindi naman, kunti lang. Hindi ng humility. Ang humility is no, this one. Ang yaman mo naman, yes, because of the Lord who gave this all to me. Ang pogi mo naman, yes, because the Lord have mercy on me at pinapogi niya ako. The real humility is pointing toward God, pointing toward Christ, who is the source of everything. Tama pala pa natin, the real humility is being dependent of God in everything. The real humility is acknowledging God, the source of all good things. The real humility is pointing toward God who have given you everything. Not by your effort, not by your works. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, ano pa? Pray with perseverance. Ito na, pray with perseverance. Saan tayo? Tapos na tayo dun sa pray in spirit. Ngayon naman ay perseverance. Bakit pa tayo? Okay. Pray with perseverance. Keep praying even when nothing seems to change. Ayan. Manalangin tayo kahit wala na parang hindi naman nagbabago. Ibig sabihin nun, kasi yung praying with perseverance, persistence, parang yung manliligaw na ilang beses mo nang binasted, ay tumawag pa ng tumawag, padala ng bulaklak, ay sinabi ng busted ka, busted. Hindi, baka yun kayo na pagod lang. Hindi, busted ka talaga. Ay, meron ganun manliligaw. Kaya yung balakubak, ang balakubak, the more you scratch, the more it becomes. Galit na galit ka ng balakubak na ito. Kung paano mo kinakamot, lalo dumadami. Yun ang persistence na kailangan daw sa atin sa pananalangin. Parang balakubak. Hindi tayo tumitigil. Keep praying. Praying even when nothing seems to change. Pray it aloud. Mga kapatid, pray it aloud until the enemy heard it. Ipanalangin nyo ng malakas hanggang marinig ng kaaway. Ipanalangin nyo ng malakas hanggang sa sumunod ang nature. Hanggang sa sumunod ang ulan, ang araw. Hanggang sa sumunod, ipanalangin nyo ng malakas. Ipanalangin nyo ng malakas hanggang sa kayo ay makonvince. Kayo mismo ang makukonvince sa inyong prayer. Kaya minsan hindi effective ang prayer kasi hindi ka mismo convinced. Tama mga kapatid? You're just saying words na hindi naman laman ng puso mo. Pero pag ikaw na convinced, ako pinayaman nito. Ako pinagaling nito. Pag ikay convinced, that is your faith. And it shall be done to you according to your faith. Ano mga kapatid? Kung, ito mga kapatid, pray ka ng pray, hindi naman tumitigil ang ulan. Pray ka ng pray, hindi naman tumitigil ang ulan. Ano ang ginagawa ni Lord? Ginagawa kang waterproof. Tama? Pray ka ng pray, hindi naman nawawala ang apoy. Pray ka ng pray, hindi naman nawawala ang apoy. Ano ginagawa ni Lord? Ginagawa kang fireproof. Ano mga kapatid? Ano pa? Pray ka ng pray, naalisin ang bigat. Pray ka ng pray, naalisin ang bigat. Hindi inaalis ang bigat. Ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng muscle. Lakas. Ang tawag doon, perseverance. So prayer is not only to change things, to change the surrounding, but prayer, first of all, is to change our heart. Amen? So that we look abundantly. Amen, mga kapatid. Sabi ng Lucas 18 verse 1, Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought.
Natin niyo mga kapatid yun? And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea. Grant me justice against my adversary. For some time he refused. But finally he said to himself, sabi nung judge, even though I don't fear God, even though I don't care what other people think, yet because of this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, ito ang sabi ng Lord, listen to what the unjust judge says. Si Jesus na nagsabi, pakinggan nyo nga kung anong sinabi ng unjust judge. Compare, sabi ni Jesus. And will not God bring about justice for His chosen one who cry to Him day and night? Will He not keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice quickly. Sabi ni Lord, compare. Pakinggan nga ang sinabi ng judge. Ano ba sinabi ng judge? I don't fear God. I don't care. But I will act. I-compare mo sa akin. Sabi ni Jesus, i-compare mo sa Diyos. O compare mo sa Diyos. Sabi ni Lord, am I like that judge? Katulad ba ako ng judge na yan? No! Katulad ba ako ng judge na yan na hindi nagke-care? No! Katulad ba ako ng judge na yan na hindi justice? Hindi just? Na hindi matuwid? No! On the opposite, I am the opposite of that judge. And yet, yung judge na yan na unjust at hindi matuwid ay umaksyon dahil sa iyong pananalangin. How much more? I am a God who love, who care for you. Will not I act justly? Kayo ba'y pahihirapan ko pa ng pananalangin tulad ng babaeng ito? Kasi yun lagi ang meditation ng iba eh. Punta mo ha, kailangan tayo magpakahirap sa Diyos. No, ang pinakikita dito, kung ikaw ay pinahirapan, pero pinakinggan, how much more ako na Diyos na mabuti, ikaw kaya'y mahihirapan pa bago kita pakinggan. Tama mga kapatid. So ano ang kailangan natin? We must be persistent in prayer. If those persistence can move an unjust judge, how much more persistence will definitely move a righteous God. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi dito ang tanong na lang doon, do you cry? Day and night? Kayo ba ihahayaan pa kaya ni Lord na mag-cry? Pero subukan nyo kaya mag-cry sa prayer niyo. Subukan nyo kaya gawing day and night. Subukan nyo kaya gawing day, tanghali at night. Hindi kaya kayo pakinggan ng Diyos na ito? Hindi ka mga kapatid. And last, pray for all the saints. Ito yung intercession naman for fellow believers. Ang ganda nung kanina binasa nating message, ano yung sabi ni Jesus? Ano ang nag-save kay Pedro? I interceded for you. Sabi ni Jesus, I intercede for you. Yun ang nag-save kay Pedro. I interceded. Ako yung nag-pray para sa'yo. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Jesus, of course. But the point is, Jesus interceded for others. At sinave si Pedro because Jesus interceded kay Pedro. Kaya nga tayo ay we must pray for one another, James chapter 5 verse 16. Because the prayer of the righteous person has a great power. Nung last Friday, wala si pastor. Akala ko ay alam ng congregation na merong every second Friday meron tayong prayer, tawag doon refreshing mo, time of refreshing. Akala ko, alam. Ay, dumating ako dito yung nakasarang gate. Naku, ay wala pa na si Kuya Carlito at overtime. Ay, akala ko may dadating. Ay, wala din pala dumating. Pero ang sabi ko, do not worry. Because the prayer of the righteous is powerful. Nag-pray ako mag-isa doon sa sasakyan. Eh, ewan ko na lang kung ano napag-pray ko. Hindi ko na. Basta ako yung nag-pray in spirit para sa atin lahat. Because we know that the prayer of the righteous is powerful. Hindi natin kailangan, yes, of course, group is maganda. Pero the point is the prayer of the right, hindi naman the prayer of the righteous people, kundi the prayer of a righteous person. Isang tao lamang na makapangyarihan na. And that is sufficient. Amen. So mga kapatid, I encourage us to join us in prayer. Pasensya na, pastor, minsan wala ako. Ibig sabihin noon, nasundo pa ako sa akin. Kasi ako driver, lover pa. Nasa akin asawa. Hindi makakawin mag-isa.
So I encourage you to join us in prayer because prayer is powerful. And you will be refreshed also when you hear the prayer of others and when you hear the meditation of others. Ay, nakaka-refresh mga kapatid. Those who refresh others, they themselves will be refreshed. Amen mga kapatid. Tandaan niyo. Salamat po sa inyo pag-refresh sa akin. At kailangan din po mga kapatid, isama natin sa panalangin lagi ang family and church, yung mga persecuted believers, set a reminder to pray for specific people weekly. Gawa kayo ng specific people na pag-pray. Kahit yung kaaway ninyo, kahit yung nakakainis sa inyo, pag-pray nyo na. Ako natuto na mag-ano na eh. Yung nakakainis, yun pinag-pray ko na. Para hindi na ako mainis. Hindi na ako mainis kasi pinag-pray ko na. Nung isang araw lang, minakaaway ako. Sorry, nakwento ko tuloy. Pinag-pray ko siya. Nawala ang inis ko. Siguro nawala din ang inis niya. Last, verse, the request of the preacher, verse 19 to 20. Ang sabi ni Pablo, and also for me, that I may declare it boldly. Kita niyo mga kapatid, that the words may be given to me. Sino ba si Pablo? Si Pablo ba ay mahinang Christian? Si Pablo ba ay talo-talo ng Christian? Si Pablo ba ay ordinary Christian? No, si Pablo po ay sumulat ng 2/3 of the New Testament. And yet, si Pablo ay humihingi ng panalangin. Humihingi ng panalangin si Pablo para hindi mahulog si Pablo. Kasi mga kapatid, alam nyo kaya maraming pastor na napapahama. Maraming pastor na nasisila. Maraming pastor na bumabaksak. Maaari yung congregation hindi nagpipray sa kanila. Hindi sila pinagpipray. Salamat na lamang kayo congregation, pinagpipray nyo kami. Salamat sa inyo mga prayer, mga kapatid. May mga kapatiran ako dyan nasasabi, Pastor, pinag-pray kita. Salamat po mga kapatid. We need it. Pastor Anthony, in also our family. Because the moment we fall, damay ang congregation. Parang si Pastor Anthony, ay naku, nakasaksak. Paano mangyayari sa church natin? Si Pastor Rodel, nahuli, nagdudroga. Paano Si Pastor Jess, nahuli sumasayaw sa agogo dancer. Paano mangyayari sa ating church? Bakit nalaglag itong mga pastor na ito? Kasi kulang ng intercession eh. Hindi nagpray-pray ang mga tao. Mga kapatid, we pray. We pray for sa we need you. Akala nyo, malalakas yung pastor? Kung nagpipray siya, malalakas yan. No. Kung ang attack ng enemy ay one time sa ordinary, times 10. Ang attack sa, alam nyo, ang unang panlaban ng kaaway sa mga leaders, last ang ginagamit nila. Kaya we need to pray for them. Don't judge the leaders. Don't judge the elders. Pray for them. Pray for them. And we appreciate those who are praying for us. Because we also pray for you. Tandaan niyo, we also pray for you. Colossians chapter 4 verse 3, pray also for us that God may open the door for the world. Ultimo si Pablo, panalangin niyo kami para mabuksan yung daan. Ay, Pastor, magaling ka naman magsalita. Ikaw na. Hindi. Pastor, may patay. Ikaw na nga mag-open. Ikaw na magsalita. Pastor, may blessing. Ikaw na magsalita. Pastor, may ganito, may ganito. Ikaw na pastor. Ikaw na may magaling na mag-evangelist. Mga kapatid, pag-pray nyo na mabuksan ng pinto, but also pray for the pastor na malagyan ng boldness, ng pagsasabi. Kasi nadating din minsan ang kahinaan. Nadating minsan ang kalituhan. Nadating din minsan na mga pastor ay pagod. Nadating din minsan na mga pastor ay wala sa mood. Nadating din minsan na mga pastor ay gutom. Nadating din na mga panahon na ang pastor ay bobo. Bakit nagiging bobo ay puyat? Wala laman ang utak. Di ka, pastor? Nga. Hindi nakapagbasa, hindi nakapag-meditate, wala maisir. Ay, hindi lang eh. Hindi ko mo pastor, automatic. ChatGPT, automatic. Pastor, hindi automatic, mga kapatid. Kaya kailangan pag-pray. We need you. And we need to be dependent to God always. Yun ang point ni Pablo eh. In order for us to win, we need to be dependent to God. We know we have the weapon, but we need to be dependent to God. Sabi doon, ambassador in chains. Paul saw him not a prisoner of Rome, but of Christ. Nakita ni Pablo na hindi lang siya prisoner ng Rome. Siya ay ambassador ni Christ. Doon sa pinagdadaanan niya, siya ay ambassador ni Christ. Kaya hindi mapipigil ang kanyang salita. Parang yung wifi. Kahit ikulong mo sa kwarto, may wifi pa din. Kasi ganun ang salita nila. Kahit ikulong mo yung mga ngaral, may maririnig pa rin, maririnig ang salita nila. In the same way here, nung tayo panahon ng COVID, nakakulong tayo sa mga bahay-bahay. Tandaan mo mga pastor yun. Nagpipris si pastor sa ilalim ng hagdanan. Kita niyo, hagdanan niya sa ako napipris doon sa TV namin. Hindi mo alam kung sinong audience ko doon. Mga audience ko nakanganga.
Sabi ko na, next page, Pero, but the Word of God is hindi malilimitahan. Hindi malilimitahan. And we are the ambassador of God. So, in application, pray for your pastor, missionaries, workers. Pray for support in preaching of the Word. Kasi mga kapatid, in short po, yung prayer is like an oxygen for a Christian soldier. Oxygen yan, hininga. You can have all the armor, but without prayer, you will faint in the battlefield. Manghihina ka. Tama mga kapatid? Prayer is also act of wielding the sword. Kung paano mo iwinawagayway ang sword, yun yung prayer. Ang sword ay na natin yung sword until you use it para ito ay makadestroy ng enemy. And you pray with prayer, you stay connected to the source. You stay connected. Mahirap kaya ikaw ay soldier pero wala kang communication man lamang doon sa commander-in-chief mo. Hindi mo alam kung ano gagawin. In the same way, yung prayer, yun yung ating communication and link sa ating commander-in-chief. Kaya ang challenge sa ating mga kapatid, let your prayer be your first response, not your last response, not your last resort. Become part, isa pang challenge, become part of a prayer team. Buti na lang, may cell group kayo. Nakapag-pray kayo for one another. Pero I encourage you to be a part of a group who prays. Start each day asking the Holy Spirit to guide you in your prayer. Yun ang challenge sa ating mga kapatid. Take away natin mga kapatid. By God's grace, sabihin nyo mga kapatid, by God's grace, we pray constantly, we pray alertly, we pray selflessly, resulting in the gospel being preached boldly, all for God's glory. In Christ, we are complete. Kung may kulang, baka prayer mo na lang. Because prayer is powerful. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan nga natin ang Panginoon para maalis sa stress mo. Lord, we give you praise, we give you honor. Lord, una-una po Panginoon, thank you Lord God that you are molding this church to be a prayerful church po Panginoon. Hindi lamang church na nag-exist being a group, but a church who really pray for one another, Lord God. Who pray for boldness so that your gospel may be preached and be witnessed po, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, that everyone, Lord God, of here, Lord God, not only pray selflessly, but also committed to pray for one another. Be an intercessor for one another. Thank you, Lord God, na ikaw po ang tumawag sa amin ngayong umagang ito. Salamat, Lord God, na bukas ang aming daan ng pananalangin. Salamat, bukas ang aming channel. Ikaw ay lagi nakatune sa amin. Hindi mo nililipat, hindi mo pinapatay, but you're always there, tuned, ready to hear all our prayers. At ikaw, kapatid, kung gusto mo rin magkaroon ng open channel to God, there is only one way, and that is by opening your heart to Jesus Christ. Believe in your heart that Jesus is the Lord that can rescue you from sin. He's the only one that can save you from the fires of hell. Sapagkat siya lamang ang tunay na kabayaran sa kasalanan. Pero kailangan mong i-confess and to acknowledge that without Christ, you can do nothing. Without Christ, you cannot save yourself. You cannot save yourself by your own righteousness. Sumunod ka sa aking maiksing panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y isang makasalanan na mapapahamak sa apoy ng impyerno kung hindi dahil sa iyo. Salamat na lamang, ikaw na Diyos ay naging tao, bumaba sa lupa, nabuhay ng walang kasalanan, bagkus, ipinako pa rin sa krus upang magbayad ng aking lahat ng kasalanan. Salamat po sa iyong dugo na ibinuhos, sapat at higit, nakabayaran sa aking mga kasalanan na nagawa at maaaring magawa pa. Salamat po sa iyong dugo na nagselyo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa iyong dugo na katibayan ng aking buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Lord, ikaw po Panginoon ang nakakakita, nakakaunawa po Panginoon ng puso ng mga taong nananalangin sa iyo. At salamat po Panginoon ang aming pong masasabi, Lord, we trust you. We know, Lord God, that you are a dependable God.
And we know, Lord God, that you're a God who desire, who love us to call unto you, Lord God, for our help in time of needs. Kaya po, Panginoon, muli sa iyo ang papuri, pagsamba, pasalamat sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Dadako po tayo sa